Welcome back to this channel. Maring narinig mo na ito. Sinasabi nila na ang tao habang nagkakaedad, tumatanda, lalong gumagaling, tumatalino, nagiging wiser. Pero sabi ng gobyerno natin dito sa Australia na maraming taong malapit nang magretiro ay nagkakamali sa kanilang ginagawa, lalo na patungkol sa pera. At hindi naman natin masisisi dahil nga yung superannuation system natin, yung pension rules natin at ang usapin tungkol sa pera ay medyo komplikado. At yun ang ating pag-uusapan ngayon, yung 8 pagkakamali ng mga taong malapit na mag-retiro. Sa listahan ko, merong 8 dyan. So kung bago ka sa channel na ito, ako si Rom, a licensed financial advisor, accountant, and tax agent dito sa Australia. Una, underestimating how much you need. Yung mga tao, mag-retire na lang o sabihin nila mag-retire sila na maaga pero wala silang idea kung magkano ang kanilang ginagastos pang-araw-araw or magkano ang kanilang budget sa isang taon. Merong ginawang research ang Association of Superannuation Funds in Australia. So pwede nyo itong gamiting guide kung wala pa kayong budget. So of course, very very helpful ang budget niyo kasi ang gastos ng kanya-kanyang pamilya ay iba pero pwede niyo itong gawing guide Sabi ng ASFA, to live comfortably daw dito sa Australia provided bayad ang bahay mo fully paid at wala kang sakit at kayo ay mag-asawa, kailangan niyo raw ng 73,337. Kung single ka naman, kailangan nyo raw ng 52,085 per year to live comfortably. At may dagdag pa dyan ang ASPA, kung entitled ka na sa pension, to support that amount, yung binanggit ko kanina, yung 73,337 per year, kailangan mo raw ng capital or asset na worth 690,000 na magdo-draw down ka doon combined with pension to live comfortably sa Australia. Pag single ka naman, kailangan mo ng 595,000. So, mag-inventaryo ka ngayon, silipin mo yung inyong superannuation, yung ibang investments, baka na may investment property ka or shares, combine mo yung net asset, at kung nabot mo yung amount na binabanggit ng ASPA, kasi itong magsasabi kung kaya mo nang mag-retiro. So, again, binanggit ko kanina kahit na combination yun ng pension and superannuation. So, you need to be 67 years old. Pangalawa, retiring too early. Dito sa Australia, ang haba ng buhay ng tao. Pag lalaki, mid-80s, pag babae naman, early 90s. So, imagine mo kung mag-retire ka at early age. Sabi natin 55 years old. Life's span mo is assuming na 85, so 30 years without an income. So, kailangan mo na pera to support your lifestyle. So, at the age of 55, hindi mo pa ma-access ang superannuation. Maring 60 ang preservation age mo, wala ka pang pension mula sa gobyerno, 67 pa siya. So, isipin mo na kailangan may pera ka to finance that 5 years before you access your super, and then another 7 years to access the pension. And then, kung hindi ka na magtatrabaho, so there's the next more than 20 years na i-finance mo ang iyong lifestyle through pension lang kung wala kang enough na naipon or pera. Number 3, not topping up your superannuation. So, your biggest asset outside of your family home is superannuation. So, unti-unti, habang bata pa kayo or kung malapit na kayong magretiro, nadagdagan natin siya. Very, very tax efficient and tax effective. Kung nag-iipon tayo sa superannuation, ni-reward tayo ng gobyerno dyan. So, ang tax bracket lang sa superannuation natin is 15%. So imagine kung nag-iipon ka doon, you save a lot of taxes as compared to your marginal tax rate. So try to salary sacrifice, spouse contribution, co-contribution. So ang daming strategy about topping up your superannuation. So you need to contact your financial advisor or accountant. Pang-apat, investing too conservatively. So alam natin na habang kakaedad tayo, maaaring natatakot tayo mag-invest. So, pero kung meron pang time, like for example, ang edad mo is 50 years old, investing in cash
no, or time deposit, ma-outperform yan, o kakainin lang yan ng inflation, di ba? So, kung cash yan, the age of 50, and mag-invest ka sa asset na hindi tumutubo, imagine mo yan kung 12 years ang usapan, tatalunin yan ng ibang asset class, no? So, growth asset, like shares or property, will always beat cash and time deposit or bonds, no? Kung ang long term ang usapan. Pang-5, withdrawing your superannuation as a lump sum. May mga benepisyo to sa iba, pero ang karamihan kasi is maaaring hindi nila alam ang kanilang gagawin. So, assuming na meron kang 200,000 sa superannuation at kukunin mo lahat ng iyon, bakit ka mo maaaring you plan to renovate your house, you need to buy a brand new car kasi magre-retiro ka na, you have a big travel, pero maaaring saglit lang yun, mauubos na. So, siguro, kailangan mo ring pag-isipan kung lump sum ba siya na kukunin or mag-pension ka na lang para ma-preserve kahit papaano yung capital. Pero, namit ko kanina, kung alam mo ang iyong gagawin, maaaring to get a lump sum naman is beneficial sa iyo. Number 6, expecting too much sa age pension. We are lucky, nandito tayo sa Australia at meron tayong pension mula sa gobyerno. Para ma-entitle ka doon, kailangan 67 years old ka. Yun nga lang, maaaring hindi siya kasya, depende sa lifestyle ninyo. So, sabi ng ASFA, binanggit ko kanina, na to live comfortably is, pag mag-asawa kayo, is 73,337. Ang pension sa mag-asawa ay 44,855. Mapapansin mo, hindi siya kasya, ang pension natin to live comfortably. Pag single ka naman, ang pension mo is 29,754. To live comfortably is 52,085. Imagine mo rin kung may mga utang ka pa. Mayroon kang car loan, personal loan, credit card, hindi pa bayad ang bahay mo. So, i-budget mo itong matatanggap mo sa gobyerno at isipin kung kasya ba ito or hindi. Number 7, forgetting to plan your estate. Yung mga nagpa-retire na hindi nagpe-prepare ng will, power of attorney, maaaring something wrong happens to you, magkakaroon ng problema yung iyong maiiwan. At medyo magulo, at medyo mahirap sa isang retired na at mayroong sakit o may masamang nangyari sa inyo na wala kang yung mga dokumentong yon, maaaring matagalan o mahirapan kunin ang mga benepisyong mula sa gobyerno or sa superannuation. Pang-8, importante ito, yung pagkakamali na nag-retire na meron pang mga utang. So, carrying debt into retirement. Merong research yan ng ginawa yung ABC, Digital Financial Analytics, So, tinanong nila yung 52,000 retirees, yung malapit na mag-retire, so between 55 and 65 years old. At nalaman doon sa research na yun na nag-increase, actually nag-double yung mga tao magdi-delay ng retirement dahil meron pa silang mga utang. Ang average na utang is 190,000. At sinabi din sa research na ito na 3/4 ng retirees, 3/4 doon sa tinanong nila, sinasabi nila na ang superannuation nila is mas mababa as compared sa utang. So, anong ibig sabihin nito? Kahit kunin nila yung superannuation nila, ay hindi pa enough para mabayaran ang kanilang utang. So, anong natutunan natin dito? Sa mga taong malapit na magretiro, unahin nating bayaran ang ating mga utang or mortgage kahit napakahirap na magretiro na meron pang utang. At binanggit ko na kanina na yung pension natin ay maaaring hindi kasya. Kung may natutunan ka sa discussion natin ngayon o may mga pagkakamali na kailangan nating iwasan, hit like and subscribe. At kung meron ka naman kakilala na malapit na magretiro, para maiwasan ang pagkakamaling ito, i-share mo ang video ito sa kanya. Kita-kits next week.